So ayan guys, magpapalit tayo ng air filter. Stock air filter ng Sniper. Ito yung ipapalit natin. So kakabukas lang ng air filter nito. Since nabili siya. Stock filter niya pa ito. So ganito. Meron siyang kasamang ganito. Ayan guys. Makikita nyo nakahigop na yung nakahigop na yung ram air ng, hindi ko alam ano to yung iba eh. Parang lupa na. Tsaka itong straw ng plastic panali. So yun yung mga nahigop ng makina. Kaya mahalagang may air filter para nasasala lahat. Makikita nyo rin yung loob guys. Yung loob yung mga tubig-tubig siya, parang tubig at saka langis. May amag na yung loob. So ito yung Sniper na ito guys, 2018 model, version 1. So since nabili siya hanggang ngayon parang napapalitan ng air filter. Nararamdaman ko sa takbo ng makina pero parang hagok. Kaya naisipan kong palitan ng air filter. Yan. Pagbukas ko ganito na siya. May mga kasama ng lupa-lupa. Yan. Tignan natin. May mga dahon din. Kaya mahalagang may air filter siya para nasasala lahat. Ramdam ko yung hatak ng makina parang delay at saka hagok. Dahil siguro sa hangin na hindi napapasok na maayos. Ayan. Ito mayroong malalim, medyo malalim. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Usually kasi guys, ang air filter, itsura ng air filter ay ganito, naka-flat lang siya pantay. Pero ito medyo may parang malalim. Hindi ko alam kung binahayan to ng daga. Dahil may kasama ng ganito. Yung unang may-ari kasi nito, unang nito, is na-stock daw. Na-stock yung motor ng almost 6 months. So, napunta sa akin, yan, ito na siya. Stock pa to. Sabi ng may-ari, nakausap ko na wala pa siyang nagagalaw sa makina. So, ngayon, naisipan ko siyang palitan. Ganito yung itsura ng air filter. Maaaring binahayan to ng daga. Kaya pumasok yung ganito. So, ayan guys. So, plug and play lang naman yung nabili kong air filter na pang 150. Ayan. Salpak natin. Tignan natin yung magiging performance niya. Ayan guys, pakinggan natin yung response ng throttle nang naka-open at walang nakabara. Ayan guys, wala siyang delay. So, nagkakaroon lang siya ng delay guys dahil dito sa ating air filter na madumi. May mga kasamang lupa. Yan. Lupa. So, barado na siya. Titignan natin kung ano yung kaibahan nitong bago. At doon sa let's go. Pero bago ang lahat guys, linisin ko muna yung langis. Maraming langis kasi sa loob. Hindi ko alam kung saan ang galing yung langis na yan. Either yung galing langis exist ng gasoline na lumalabas dito, or may butas yung ating air filter sa ilalim. So, checkin ko na rin yun guys. At yun na guys, nalinis na natin. So, salpak na natin to. Tignan natin yung response ng throttle pagka napalitan na yung napalitan na ng filter na bago. Ayan guys, testing natin na may bagong air filter na siya.
no? So, okay na. Ayun guys, pagkatapos natin nagpalit ng air filter, papalitan na rin natin ng langis. So, ang ginagamit kong langis ay 10W40 ng Shell Advance. So, mas ano siya, trusted. Mas trusted ko siya. Every 15-30 ako nagpapalit ng langis. So, yun yung itsura ng langis niya. Parang medyo medyo matagal-tagal kasi ako nakapagpalit. So yan, medyo black na talaga siya. Pero dati, nung nagpapalit ako, medyo caramel pa lang. So, black na talaga. At the same time, lilinisin ko rin yung kanyang filter dito. Oil filter niya. Hintayin lang natin matuyo. Dungis na. So yan, hindi ang tagas ng langis galing sa makina guys ha. Hindi ang tagas. So, galing yan dito sa kadena kasi nilagyan ko ng langis sa kadena. So yan yung tumatag. Naging dumi sila. Pero pagka nagwawash, nagkakarwash naman ako, nililinis ko. Kaya hindi siya ganong kapit. Diba? Yan, pag nagkakarwash ako, tinatanggal ko yan kasi pa naiirita ako pag kami nakita kong dumi na yun. So yun guys, kailangan lang laging linis. So, naiirita ako pag nakikita kong may duming ganun doon. So hindi every time na nagkakarwash ako, pinubugahan ko yan. Kaya yung putik hindi ganong kapit.